Kung ang karamihan sa mga magandang dilag na pumapasok sa showbiz hindi makabasag pinggan, siya, pinasag ang nakagawian. Sobrang gaslaw. Oh no! Okay ka lang? Ayos ka lang? Herlene Nicole Budol, 20-something, Angono, Rizal! Walang preno kung magsalita. Panty ko brown. At walang kaarte-arte sa katawan. Halo-halo ko di kamay. Wala kamay? ka nun. Wala ka nun. Si Erlene Budol. Ang tanong tuloy ng marami, saang bayan ba ito nagmula? Dito lang naman siya isinilang at lumaki sa binansagang Art Capital of the Philippines, kung saan pambihira ang tanawin at nagsasarapan ng mga pagkain. Naglalaway na ako. Nagkukwento pa lang ako, naglalaway na ako. Solid, no? Oo. Malasa, no? Oo. At sino pa nga ba ang best makasama sa pamasyal sa isang bayan kung di ang mga lokal? Kaya sa araw na ito, ipapasyal at magfo-food trip tayo sa Rizal with Erlene Budol. Tara, sama kayo sa biyahe ko? Sa pag-iikot natin sa Angono, Rizal, sasamahan tayo ni Erlene sa isang lugar na bawat sulok daw, kabisado na niya. So, what's up mga guys? Nandito nga pala kami sa palengke ng Angono, Rizal. Sila? May camera. Okay. Oo. Akala ko tayo Ay, lang. nandito ka pala. Nandito tayo. Oo nga pala, show mo pala to. Kung si Erlene, isang beauty queen, sa palengke ron na ito, may isa pang reyna. Eto, meron dito kilala Okay. bilang Gulamang Queen. Gulaman Queen? Umulan, bumagyo, rain or shine, andito yan. Wow! Ang pangalan niyang Gulamang Queen namin dito, Ate Mia. Lumabas ka dyan. Lumabas ka, Parang Ate Mia. Ang patay ka sakit. na. Ito ang Gulamang Hello Queen po. namin dito sa Kamusta Angono, po? Rizal. Kamusta po? Kung hindi mo natatanong, Kuya Drew, Okay. tumatalis ka palaway ko, Bakit di ka ba? galit parate? Hindi, nag-explain lang ka? ako. Okay, Oo. okay. Talaga namang institusyon na rito sa palengke ng Angono ang pwesto ni Ate Mia. Ang kanyang mga tinda, tila work of art at napakakulay. 4 na dekada na siyang nagtitinda ng sagot gulaman at pangatlong henerasyon na rin sa kanilang pamilya. At kung dati, sagot gulaman lang ang kanilang negosyo, gumagawa na rin sila ngayon ng halo-halo. Ito yung kinukwento mo sa akin kanina. Oo. Na matagal mo nang gustong magtrabaho kay Ate Mia dahil the best employer, Ano ka ba, Kuya ibang Drew? klase yung benefits. Hindi ako ready. Hindi ako ready, Kuya Drew. Hindi ako ready. Sorry, Ano yan? Sorry. Mag-a-apply lang naman ako with resume. Galing. Ako ang tatanggapin ni ate dahil taga dito ako. Ay, ano yun? Ano yun? Meron din yata akong... Oh my God! With envelope. Ate, Oh my God. Ate, 4 na yung anak ko. Kailangan ko ng extra source of income. So, feeling ko lang, baka lang, kailangan mo din ng isa pang Ay, hoy! With picture also. employee with picture. Oh my With God. picture. Anywhere street din, pero Ortigas City. I mean, medyo 45 minutes scoot, pero feeling ko, I will be on time. Ate, pakicheck lang po yung resume namin dalawa. Ate Mia, minsan traffic sa Ortigas. Di ba? Ikaw, nasa sayo na yan, Ate Mia. Totoo. Kababayan mo nandito. Tama naman. Ang tatanong mo dito, pagalingan na lang. Pagalingan, palupitan. Palupitan. Saan galing yun? Bit-bit ko yan, Kuya Bit-bit Drew. mo yan? Sa sobrang excited ko, Oo. bit-bit ko to. Bit mo yan? Bigyan na siya. Oh my goodness. Ate, ano ba bang pwede namin magawa para lang talagang mapatunayan namin na kami yung pasok talaga sa trabaho na Ano ba kailangan mo? requirements? Kasi may mga ano yan eh. May requirements. Oo. Ano, kailangan pleasing personality. Pleasing person. Hindi galit, di ba po? Oo nga. Di ba, ma'am? Ma'am, ang ganda po ng kulay ng buhok niyo. Ate Mia, ang baby namin na yan. Ah, buju. Ang cute oh. Pleasing. Hindi baby si Ate Mia. Ay, Hindi, di ba? hindi. Ay, Ano ba po? Masipag. Masibag. Bili na! Pasok mga suki! Presyong Divisoria! 10-10! 20! Ang iba pa! naglilinis ako. Oh my gosh! Binasican niya ako. Ano pa? Ano pa po? Magaling manghatak ng bayan. Pasok Ng buyer. mga suki!
Challenge accepted, Ate Mia. Hatakan ng buyers baka mo. Ang task namin ni Erlene, humatak ng tig-3 customers na nakasuot ng kaparehong kulay ng mga suot namin. Saka namin sila gagawa ng halo-halo sa stall ni Ate Mia. Bieros ready? In 3, 2, 1. Let's do this. Labanan na ito ng strategy. Gusto niyo po ng 500 pesos. Kailangan ko lang po magbigay ng malapit na kulay. Punta lang tayo doon, ma'am. Okay lang po? Dito lang po, Nay. Iba naman ang diskarte ni Erlene. Pwede to, no? Colorblind ako, pwede na to. Lumalabas ang pagiging competitive ni Erlene, ha? Dito tayo. Mali. Alam mo yung cameraman ko, hindi marunong sa patintero. Tara dito. Ito! Perfecto, guys! Perfect! Habang naghahanap pa si Erlene ng customers niya, nakumpleto ko na ang akin. Well, habang nag-explain yung producer ko, no? Naghahanap na ako ng kakulay kung mga bumibili dito. Or actually, may mga iba nagbebenta din eh. Sinabi ko, ate, may 500 pesos para sa'yo. Sama ko, hindi. 500 pesos, sama ako. So feeling ko, dun sa stage 1, panalo tayo. Teka, parang iba ang kulay ng damit ng isang customer ni Erlene. Mahulaan nyo ba? Guys, kung hindi nyo natatanong, bakit may brown dito? Bakit? Alam mo na, kung yung hindi mo nakikitang brown, yun yung suot ko ngayon. Panty ko brown. Pasok ka doon. Game face on na kami ni Erlene sa paggawa ng halo-halo bieros. Kuya, tamabi ka dyan! Halo-halo ko di kamay. Wala ka nun. Wala ka nun. Halos sabay lang kaming natapos ni Erlene sa paggawa ng halo-halo. Aba, dikit ang laban. Pasado naman kaya sa customers ang DIY halo-halo namin ni Erlene? Masarap. Di ba? Masarap. Feeling ko talaga parang binigyan ko ng konting pagmamahal eh. Ito yung parang tinuro sa akin ng lola ko. Lola ko kasi talagang gumagawa ng halo-halo. Every summer lang naman, pero at least gumagawa siya ng... So, okay. Okay po. Pero kahit pa-approve sa aming customers, si Ate Mia pa rin ang may final say. Actually, di ako nangangailangan ng tindera. Sorry. So, walang pumasa. Walang pumasa po. So, yung ginawa po namin kanina, Deleted yun. wala pong... Kwenta. Wala pong kwenta. Ganun pala. Dapat mo lang kami. Alam mo, Ate Mia, ginagalang kita kanina. Huwag tiga dito ka. Nakadala lang ako. Hindi ako tiga dito. Ikaw, Ate Mia. Wala, kababayan ko. Kababayan. Oo. Sandali. Ngayong dalawang mapanakit pala kayo. Hindi po. Wala mang natanggap sa amin ni Erlene, katuwang naman ni Ate Mia ang kanyang mga anak sa pagtitinda. Na siya rin daw, tagapagmana ng napakakulay nilang negosyo. Tinaguri ang Art Capital of the Philippines ang bayan ng Angono. Hometown ito ng dalawang national artists, sina Carlos Botong Francisco, na kilala sa larangan ng painting, at Lucio San Pedro, nabantog naman sa larangan ng musika. Sa bayan ng Angono, mamamalas ang iba't ibang uri ng art. Pero ang pinaka-ingrande na sigurong paraan ng pagpapakita ng mga taga-Angono ng kanilang pagiging malikain sa kanilang taunang Gigantes Festival, kung saan buhay na buhay ang mga kalye sa mga pumaparadang mga dambuhalang puppet. Ang mga higante, sumisimbolo sa mga persona, hayop at bagay na malaki ang halaga sa bayan. Ngunit hindi lang mga higante ang pinagmamalaki sa Angono, pati na rin ang mga maliliit pero higante naman daw sa sarap na fried itik. Wow naman! Angono's Fried! Angono's Pride! Okay, nandito tayo ngayon sa... Saan ba tayo E. ngayon? Rodriguez. E. Rodriguez. Pag sinabi mo bang E. Rodriguez, isa sa mga... Itigan talaga to. Ati-itik. Itigan, ito yung talagang tapatan talaga ng mga nagtitinda talaga ng mga itik dito sa Angono Rizal. Bukod sa fried itik, makabibili rin dito ng laman loob ng itik. Si Erlene, meron na raw suki. Halata na parang talagang tambay ka na dito, no? Bumipila pa ako dito tuwing mga bandang alas 5 hanggang alas 8. Nakikipila pa talaga ako, umabot hanggang doon. Hanggang doon? Hanggang doon. Ah! Hindi ako pinapasingit ito ni ate. Ganun. Papa ng nanay ko to eh. Ay, di mo talaga ako pinapasingit. Mabibili ng 240 pesos ang isang buong fried itik, habang nasa 100 piso naman ang laman loob nito.
Nay, pwede ba ako makitulong sa'yo? Erlene, okay ka lang dyan? Okay lang na okay ako dito. Sa tinagal-tagal kong nandito sa Angono at bumibili dito ng itik sa Marlon. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kapwapong tindero. Kung pwedeng ito bilhin ko, binili ko na to. Yung wala nang itik, kanin na lang dadalhin ko. Yung lang siya. Kaso, pamilyado na yan. Shout out, Ate Ian. Pwede nang lantakan itong fried itik, Bieros. At tuturuan tayo ni Erlene kung paano ito kainin like a local. Ganito lang po yan. Ha? Gagan naman. Maliit lang. Maliit lang. Maliit lang! Balita. Relax, relax. Dadak agad. Ah. Chef. Ba, okay ah. Okay yung style niya ah. Chef. Ganito kapit parang hindi natapon. Ang sarap na. Ang sarap na niya to. Solid, no? Oo. Mas malasa, no? Ah. Ha. Di ba? Pampang wala ng init. Tama. Sobrang init na ito. Ito hindi mainit. Hindi nagko-cool down. Ang galing. Bumisita rin kami ni Erlene sa mismong lutuan ng mga itik, kung saan nakilala namin si Ate Maylene. Mayari. Alam mo, mukhang napapansin ko sa itsura pa lang, parang ito yung isa sa mga pinakamatagal ng fried itik. Gano'n na ba katagal? Gano'ng katagal? 40 years. 40 years! Hindi pa pala ako buhay. Question. Gusto ko malaman. Bakit naging sikat ang mga itikan dito sa Angono? Chismosa ako eh. Okay. Lehitimong chismosa ako talaga eh. Ang sabi, ang Angono, o pwedeng tawagin Anggono. Anggono. Kaya daw tinawag kong ganon kasi daw maanggo. Every time na dumadaan yung mga sasakyan papunta or pagtawid pa, Binangonan, Oo. or Pataytay, Paluwas, dahil ang Angono daw talaga o Anggono ay parang talagang itikan. Kumbaga, yung mga buhay na itik ba? Yun yung naamoy. Ayun yung naamoy, oo, maanggo. Maamoy. Araw-araw, nakauubos daw ng mula 200 hanggang 300 na piraso ng itik ang tindahan ni na Ate Maylene. Parang narinig ko na walang tapon yung fried itik dito. Oo, abadi parang bituka na lang na itatapon. Bito ko na lang na itatapon. Nakagagawa rin daw sila ng putahe na may sangkap na kung tawagin ay bekongking o yung ari ng itik. At ang kalderetang ito, gawa naman sa ulo ng itik. Pero si Erlene, may paboritong parte raw sa itik. Favorite part ko dyan, leeg. Yung leeg. Leeg talaga. Ayun. Dahil yung leeg, nandun talaga yung pinaka... Naglalaway Yung na ako. masama eh. Nagkukwento pa lang ako, naglalaway na ako. Saan nyo man ibaling ang inyong leeg, makikita ang mga bulubunduking nakapalibot sa probinsya ng Rizal. Mataba ang lupa rito, Bieros. Kaya sa kalapit na bayan ng Angono, sa bayan naman ng Morong, sagana raw sa kangkungan. At ang kanilang one town, one product, itong atsarang kangkong. Karamihan po sa Kanyugan ay marurunong ng maggawa ng atsarang kangkong. Tumatagal daw ng isang buwan ang shelf life ng atsarang kangkong. Kahit di po ninyo siya ilagay sa rep, pwede. Sakto lang po sa tamis saka yung pagkakatimpla. Sakto sa tamis at lambot at atsara. Pero hindi lang puro kangkungan ang makikita sa bayan ng Morong. Ang ibang area nito, paboritong puntahan ng off-roaders. Pilit nilang gawin ang isang klase ng motorsport. Dinaraan ng sasakyan sa lubak-lubak na daan o mga daan na karaniwang inaatrasan. Stressful mang tingnan. Relaxing naman daw ito para sa ilan. Bagay na susubukan namin ni Erlene. Pero bago yan, kilalanin muna natin ang grupong ito ng mga taga-Morong na nagsusulong ng off-roading, ang Saligao-Sao Off-Roaders. Nabuo ang aming grupo sa mga magkakaibigan na mahihilig sa off-roading activity at sports. Ang lahat ng paghihirap, worth it naman daw sa nakukuha nila ritong saya. Natutupad mo yung hilig mo sa pagpunta sa mga lugar na malalayo or na hindi narating ng mga sasakyan. Paminsan-minsan, umaabot ng mahigit isang araw ang binabaybay ng mga off-roader. This activity is not for the faint-hearted, Bieros, kaya importante rito ang presence of mind. Ang nangyari, tumagilid siya, parang hindi to. Tumagilid,
sa side ko. Pero dahan-dahan siya. Ang ginawa ko, nung tumagilid siya, dahan-dahan, pero nakahito na yung sasakyan, brake. Pagbaba ko na pa ako dito sa side ko na sinalo ko na yung driver. Grupo-grupo ang nag-off-road. Kailangan kasi nilang magtulungan tuwing may mga tumatagilid, nababalahaw o nasisiraan sa kaligitnaan ng trail. Pero walang inuurungan si Erlene. Ngayong araw, arangkada siya sa kanyang first ever off-road ride. Hindi ko nga alam na may ganito pala eh. Hindi ko alam na may 4x4 pala ang morong. Akala ko D ang wala sa kanila. Marami pala. D, wala silang D. Wala silang D. D. Halimbawa, ding-ding, magiging ring-ring. Sandok, magiging sunrock. Madami, magiging marami. Ganyan dito sa morong. Yun Kaya 4x4. 4x4. Tingit ko lang. Hindi ko alam yun ah. Ay, hindi mo alam. Tama ng delaying tactics, Erlene. Let's get it on! Kinakabahan ako, guys. Kapit lang, kapit. Unang destinasyon ng dam na ito. Uy, akala mo hindi pa sigaw-sigaw kanina, oh. At ngayon, nakasakay kami sa Garnier eh. Sana umulan. Bakit naman kami sa susunod naming destinasyon nang biglang request for backup, Bieros. Pero sa tulong naman ng iba naming kasama, tuloy ang arangkada. Umaakyat sa puno yung sasakyan nila. Balitang-balita, umaakyat sa puno yung sasakyan. Now it's Erlene's turn. Nakakatakot siya ha. Basta, speechless. Sobrang saya nitong experience na to. Ulitin ko siya, pero yung prepare yung utak ko kasi ngayon nabigla eh. Akala ko yung bump car lang. Hindi pala. Akala ko maliit lang na sasakyan. Off-road pala ganito ang usapan. Mahaba-haba pa sana ang lalakbay namin. Kaya lang, kinailangan na namin tumigil. Hindi na tayo sunerte sa weather natin ngayon. Pero adventurous pa rin naman dahil inulan kami. Alam mo naman kami dito sa biyahe ni Drew eh. We go with the elements. Kung ano yung binibigay sa atin ng universe, we will just utilize and maximize. Sarap ng langit. Kung ang hanap nyo ay cafe na hindi lang hashtag for the gram, masarap at pwede ring pampamilya. Ha! I got you, Bieros. Sa cafe na ito, bukod sa overlooking view, ang isa sa dinarayo rito ng mga adventurous, ang kanilang rabbit meat. Present ang rabbit ham, a rabbit sausage, at adobo flakes with rabbit meat. Actually, the food is great and especially napaka-peaceful din dito. Mapapakawala talaga ng stress. It's 10 out of 10 for me. Ang mura ng food, napaka-pet friendly din. Kaya makadali namin yung pets namin sa mother time. One thing po na pinaka-nagustuhan talaga namin dito is yung view. And second po yung food na din kasi affordable din po siya tsaka masarap din po. Perfect din dito, magsenti habang tinatanaw ang paglubog ng araw. Wow! Usually, galing yung mga guest namin dito, Quezon City, Pasig, Caloocan. Dumadayo sila rito para lang makita yung view ng kampo. Sa biyahe namin ni Erlene sa kanyang hometown, hindi raw siya mambubudol. Ayon kay Erlene, dito sa Rizal, matitikman ang pinakamasasarap na pagkain. Pero ang pagkain ito raw ang talagang isa sa mga nangungunang panghimagas ng mga taga-Angono. Ang texture nito, maihahalin tulad daw sa isang kumunoy. Kaya ang tawag nila rito, kumanoy. 4 na sangkap lang ang kailangan dito, Bieros. Pero ang nagpapa-espesyal dito, ang mabusising paggawa nito na ipakikita sa atin ni Nanay Liberty. Simula bata ko, kumakain naman ako ng kumanoy, pero hindi ko alam kung paano yung nagiging proseso bago namin makain ng kumanoy talaga siya. Isasalang sa apoy ang kumanoy mixture at hahaluin ito ng hanggang 3 oras. Isasalin ito sa lyanera. At saka magsisiga ng bao na ipapatong sa taas ng lyanera. Ayan na, patnubay at gabay na magulang ang kailangan dito dahil syempre pawang pang-professional lamang po ang nakakagawa nito. Tama, oo. Ilang taon nyo na pang ginagawa to, Nay? Naku, mga 10 years na sa akin yan. 10 years. Parang ano. Ako, Kuya Drew, dati nung bata ko, talagang cooling gun na gamit namin.
Mas gugustuhin kong magparingas kumpara sa maghugas. Favorite ko yan eh. Oh. Habang nagpapaningas kami ng bao, si Erlene, nililibang naman ang kanyang sarili. Oh, di ba? Kasama to sa acting skills, guys. Iiwan ang mga bao sa taas ng lenera na may lamang kumanoy sa loob ng 2 oras hanggang masunog ng kaunti ang ibang parte sa ibabaw nito. Kapag luto na, papalamigin lang ito and it's ready to serve. Kuya Drew, Yes. ikaw naman ay kasal na. Opo. Ikaw ay alam mo na yung mga proseso ng mga kasal-kasal. Opo. Dito sa atin, para lang may thrill, Para may thrill. palakihan kung sinong mas malaking maisubong. Let's go. Okay. Ready? Ready? Alright. Ready? Ready? Listen! Okay. Go. To. Para ako. Oh no. Now repeat after me. I love Angono. I love. Tubig? Basic. Tama na nga ang kulitan. It's time to savor every bite. So yung feeling ng kumanoy ay medyo parang medyo mashed ba? Baga, kahit wala kang ngipin, wala kang suot na pustiso, lunukin mo lang yan, okay na. Busog ka na. Pero talaga yung nagle-level up na taste, added level nga is this layer on top. Sa matrabaho at mabusising paghahanda ng kumanoy, ang panghimagas na ito maituturing ng sining. Tinaguri ang Riders Hub ang Rizal kung saan perfect combo ang overlooking view at mainit na kape. Kaya ang mga cafe, kanya-kanyang paandar. Bukod sa dining experience, pwede rin mag-glamping o social na camping sa cafe na ito. Muni-muni sa malamig na simoy ng hangin sa gabi with this view, ilang hakbang lang ang pagitan, mararating naman ang isa pang cafe na ito. Kung saan tiyak ikay mabibighani sa 1,000 bulaklak na lumiliwanag pagsapit ng dilim. Actually, na-scroll ko siya sa TikTok and then nakita ko pet-friendly. So, ayun yung reason kung ba't talaga kami nanditong dalawa. Kasi nag-iikot talaga kami from Rizal. This is our fort. Nakaka-relax. Bilang isang biyahero, nakatutuwang bumiyahe kapag may kasaksamang lokal. Iba talaga kapag nanggagaling sa local. Di ba parang alam mo kung ano yung masasarap, meron ding mga bagay na nostalgic for you. Ano yung nostalgia? Kumbaga parang bumabalik ka dun sa lugar kung saan ka, kung saan Oh, nagtatrowback sanayan. ba na parang, Oo. naalala ko nung bata ko, ginagawa At ko to. natutuwa ka, masaya Oo. ka. Oh, so yung parang nadidikit mo yung experience na yun dun sa kinakain mo, sa pinupuntahan mo, sa mga tao na nakakasalamuha mo. So, yun yung nostalgic in a bit. So, yeah, medyo, syempre, bonus din yun. Masaya tayo kapag nagbabiyahe tayo mag-isa, pero we're never alone when we travel. So, this is such a great addition kapag bumabiyahe tayo at meron tayong kasamang local tour guide. Napakamalikhain ng mga Rizalienyo. Patuloy na pinatitibay ang kanilang mga tradisyon. Pinalalasap sa turista ang mga kakaibang karanasan at handang humarap sa mga pagsubok at magbabago. Texman, sulit bumiyahe rito. Walang halong pambubudol.